Kamusta mga kaibigan? Ako si Vyacheslav Ismailov o VIY. Hawak ko ngayon ang malaking search magnet. At nandito ako ngayon sa isang latian kung saan ayon sa sinabi ng subscriber na ito na nag-iwan ng komento sa akin. Sila raw ng mga kasama niya ay nagpasya na maglakbay dito. Naglagay sila ng malalaking gulong matapos mapanood ang mga video ko. Pumunta sa latian pero nilamon din sila ng kumunoy. Sa madaling salita, sila mismo ay halos hindi nakalabas. Sabi niya, salamat sa Diyos, pero naiwan ang sasakyan doon. Basta dito raw, sabi niya, naiwan talaga sa mismong latian. Pumunta kami dito, dala ang search magnet, itinapon ko na doon. Grabe, ang kapal ng putik, sobrang lala talaga doon. Pero ngayon, hahanapin natin sa video. O, tingnan natin kung anong klaseng sasakyan ang meron sila na may sirang gulong, malalim dito. Sa totoo lang, lalo na doon sa tinapon ko, ayun, ayun. Ayun, may parte ng sirang gulong na nakalitaw, nakikita ko. Hindi ito mukhang sirang gulong, tingnan mo. Sa totoo lang, mukhang may mga nag-o-offroad talaga dito, kaya ang dami nilang itinapong gulong. Ewan ko. Tingnan natin, opa. May humihila pakinggan, ayos ang takbo. Ramdam ko talaga na may nahuli akong sigurado. Grabe naman. Talagang humahaba ng maayos. Ay grabe, ang daming kakaibang uhog dito. Grabe, Bakit natanggal? Di ba napagkasunduan nating hindi na manghuli ng isda sa latian? Nako, oo, nangako tayong hindi na manghuhuli ng isda sa latian. Pero hinihiling ng mga taga-subaybay, hindi natin sila matanggihan. Hindi ko maintindihan, parang may bato at sumasabit. Pero nakita nyo, may nahila akong malaki mula gitna ng ilog. Sa may pampang, hindi malayo, ihagis mo minsan. Siguro dito natanggal. Ayan, dito lang. Sana hindi ako dito mismo nakahiga. Ayos. Ewan ko, parang may nahuhuli o baka wala rin. Hindi ko maintindihan, grabe. Sigurado may laman to. Teka, siguro nandito na siya sa may pampang. Grabe, Ayan, nandito na tayo. Sakalan, dumikit kami at ay hindi, madali lang pala lahat. Baka dumikit ka na sa kalan. Hindi, sinasabi ko. Ramdam ko mula sa gitna ko to hinila dito sa may kalan. Nasungkit ko itong malaking nahanap. Ayan, kita mo. Oo, sigurado hawak ko na siya. Ayan, binubuhat ko. Talagang binubuhat ko. Ayan. Kita mo, nasabit ako dito sa kalan. Parang parte ng sasakyan to. Pakinggan mo. Kamay-kamay. Pero. Ayan, kumakapit siya sa kalan ko, kaya nahuhulog ko. Ay. Grabe. Hindi nagsinungaling ang mga taga-subaybay. Ay, grabe. Pinto, nakuha ko. Pinto, isipin mo. Paano sila nalunod sa kumunoy ng ganyan, ha? Pakinggan mo itong pintong to, makikilala ko kahit sa milyon. Alam mo yung kanta? Makikilala mo siya kahit sa libo-libo. Sa mga pinto, sa mga umbok, sa tunog ng makina. Ito ay Juchka, ito ay Jiguli, pero ano to? Ay mga pare, malinaw na kung bakit nakahiwalay ang pintong to. Kasi bulok na siya at mukhang nabulok na rin ang mga kabitan nito. Normal lang yan sa mga sasakyan, pero anong ibig sabihin? Ibig sabihin, may nakahigang jiga sa likod ko, jiga na puro rim na lang ang gulong. Gawin natin yon, pakinggan mo, tara ulitin natin tong eksperimento. Mga kaibigan, gusto nyo ba ng ganitong video o hindi? Isulat nyo sa mga komento. Gagawa kami ng jiga na malalaking gulong tulad ng Jiguli. Kung magugustuhan nyo, uulitin namin to ni Stashore at bubuuin ng magkasama. Kaya mag-comment kayo. Grabe, alam mo ba? Madalas nilang hilingin, buuin ang sasakyan gamit ang nahanap natin. Grabe talaga. Eto. Para sa akin, imposible to. Paano mabubuo yan kung bulok na lahat, pati tornilyo? Wala nang gagalaw dyan. Pakinggan mo, grabe to. Oo, nabubulok na at kinakalawang ang mga piyesa pero may iba't ibang pampadulas naman. Maganda ang simula natin kaya ituloy natin ang magnetic fishing. Wow, ayos yan. Ayos lang. Gusto ko kumuha ng unang kotse para sa sarili ko. Iniisip ko kung magduenash ka na lang ako. Ano? Duenash ka? Bakit? Baliw ka ba? Wala nang mas gaganda pa sa klasikong kotse. Bakit duenash ka? Okay naman, di ba? May napansin ako.
Kumuha ka ng Piature, Shitsure o Shitsure ka, depende sa gusto at sa tingin mong mas maganda. Pero dapat rear wheel drive ang unang sasakyan mo. Siyempre naman. O mga subscriber, mas mabuti siguro kung kayo na lang ang magsabi kung anong unang sasakyan ang dapat kong kunin. Anong Giga pinaka-okay? Nako, may nahila at natanggal na naman, grabe. Nadidistract mo ako. Kita agad ang guhit kung saan ko inihagis ang magnet. Oo, maginhawa. Kaya pwede mo nang ihagis sa pagitan nila tapos medyo doon ko rin inihagis. Kahit papaano, sabi ni Via na ang pinakamagaling daw ay ang unang sasakyan, rear wheel drive na Giga, di ba? Pero siya mismo, imported na sasakyan na all wheel drive ang gamit niya. Ano yung bumubulwak ng matagal doon? Bakit ang tagal bumubulwak doon? Ano pa, siguro nagising yung halimaw doon o kaya yung Giga na may kalbo ang gulong ay umandar na yung tambutso. Kaya siguro may ilalabas na naman ngayon. Opa, parang may hinila ako kanina. Nandito na yung magnet mo. Ang hirap nitong malapot na bagay. Alam mo ba kung gaano kabaho yung magnet matapos sa latian? Grabe. Ayun, nandito na naman tayo. Mukhang ito talaga ang maswerteng lugar. May mga tambak din bang gulong doon? Tahimik lang, oo, baka nga dahil sa mga gulong. Oh. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan ito. Paano ko ito mauunawaan? Niba, 4 na 4, pero Jiguli ang pinto. Ano ba, mga magsasaka, baliw na ba kayo? Sa Jiguli, dapat dito nakasulat ang Jiguli o kaya sa dulo lada para pwedeng sa Niba at sa Jiguli. Giga, oo, Giga 4 na 4, Giga 4 na 4. Grabe, parang pantasya ang tunog. Matagal na rin akong di nakakakita ng ganito karuming lawa, tingnan mo, puno ng dumi. Mga kaibigan, sa mga nanonood ng video, pakiusap, huwag kayong magkalat sa kalikasan dahil kahit anong gawin ko, hindi ko kayang linisin lahat ng ito. Hindi kakayanin ng walang bangka. Sige, itatapon ko ulit, baka dapat palitan. Oo, sa ibang lugar na itapon kasi paulit-ulit na lang ako doon. Kasi may kumakapit talaga ng maayos dito, masasabi ko. Dito mismo. O baka naman talaga yung mga tira-tira ng dating jig pa yan at may mga natitira pang bahagi dito. Sige. Na ngayon, dahan-dahan. Hahatakin natin, hihilahin natin. Oo, mahihila natin, hihilahin natin. Oo pa, ay nahuli siya. May siguradong nangyayari. Sige. Ay nako, nadulas na ipit. May nahawakan doon kumakapit. Wala, baka nandun siya. Ay, may tumama ba? Wala. Oo, nakausli talaga. Parang may napunit at nahila ng taxi habang umaandar. Nararamdaman ko. Mga sanga, ngayon lang talaga makakabala na ko istorbo. Ay, grabe naman. May kung anong bumubula Ay, grabe. Ayos, tambutso ba ng Jigulito? Ikaw? Ayos. Ang ganda ng sanga na to. Ngayon, meron na akong ganito. Pwede ko na itong gamitin sa pangingisda. Akala nyo siguro mababaw, pero totoo, malalim talaga dito. Ayan, nakita nyo, kaya kahit yung Jiguli, kahit kalbo na ang gulong, kayang-kaya pa rin. Baka may lumalangoy dito na di natin alam. Isa pa ulit doon. Naalala ko yung sangang parang hook. Hook na pangakyat? Oo, bakit? Tinatapon natin yun pero parang may hugis kawit, di ba? Oo, payagan na lang din nating mapanood ng subscribers yung video na tinapon natin yung hook. Hindi naging maganda ang resulta ng eksperimento, hindi masyadong epektibo. Pero ngayon, may nararamdaman akong humihila ulit at tuloy-tuloy na siya. Tingnan mo kung paano kumukulo. Ayan na naman yung mga sanga. Opa, may iba pa maliban sa mga sanga. Ay, eto yung cambio. Ganito magpalit ng gear sa Jiguli. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Ganito mo pipindutin, kailangan mong idiin tapos isasalpak mo yung reverse.
nakapag-ipon na ako ng pyesa para sa una mong kotse. Ibebenta ko lahat ito sa'yo ng 1,000, okay? Hindi. Sige, lahat ng mahuhuli ko ngayon, ibebenta ko sa'yo ng 1,000. Kunin mo na, baka makahuli pa ako ng jig. Ikaw na ang mag-ipon tapos aalis na ako. Naku, kailangan ko pang mag-ipon para sa'yo. Ang pyesa, madaling bilhin kahit kanino, pero ang buo at assembled na Via Industries mula kay Tito Slavic, ibang usapan na yon. Pasensya na, pero ito ay walang katumbas na halaga. Bawat kotse ko na ginagawa dito sa channel na to, ay isang bagay na hindi mo maiisip, masasabi ko. Mas tama siguro, baka may mga tao na minsan ay naisip na rin ng ganito, nako, istorbo talaga itong sanga na ito sa akin ngayon. Pero nagawa ni Tito Slavic, isang inhinyero, na gawing totoo ang lahat ng ito. Hindi naman talaga ako nag-aral bilang inhinyero. Sasabihin ko sa iyo ng ganito. Ipinanganak na ako na may ganito, marami akong ganitong, alam mo na, talento, na maaari mo lang talagang makuha sa kapanganakan. Pagkatapos ay matutunan mo na lang sa praktika, ganun talaga, totoo yan. Kahit na sa aking military identification, nakasulat doon na ako ay isang inhinyero ng kung anong antas. Pero bilang inhinyero, ako ay inhinyero ng mga estrukturang pangseguridad. Parang ang kaya ko lang gawin ay mga tripwire. Sa military identification ko, nakasulat doon na ako ay operator ng electronic computing machine. Ganun lang. Kung ang computer ay may operator, parang cameraman, ako yon. Dati akong military operator, ngayon computer operator ka. Anong propesyon ang nakalagay sa military identification nyo? Pakisulat sa komento. Opa, may nahila ako. Nako, baka naputol na. Ayun, sa madaling salita, parang may maayos talaga doon. Mukhang sa lugar na yon talaga may nakabaon na malaki. Solidong bagay. Opa. Ay, grabe. Astig. Ang laki ng mga ilaw. Hindi yan pang Semerca, hindi rin pang Niva, at hindi rin malalaking Niva. Anong halimaw kaya yan? Bumper ng Niva, pinto ng Jokuli, ilaw na di ko alam kung saan galing. Mga tol, comment kung may ekspertong nakakakilala. Malalaki ang ilaw, parang sa truck. O, tingnan mo, made in Taiwan, pero parang gawa lang sa China yan. Kasi karamihan doon ginagawa, kahit hindi China ang Taiwan. Sige na nga, ewan ko, baka sasakyan talaga ng Taiwan to. Baka diesel na gawa sa Taiwan, hindi ko alam. Basta, may malaki talagang lumubog dito. Oh, operator soup. Oh, merienda ng operator. Check. Paano naglalakad ang seagull sa tubig? Nakakita ka na ng ganito? Anomaly ba ito? Pakiramdam ko kalapati yan. Pakinggan mo, ano sa tingin mo talaga? Madalas mangyari yan sa wikang Ruso. Parang yung kape naging walang kasarian, pwedeng pambalaki, pwedeng pambabae ngayon. Oo. Kahit ayon sa mga patakaran, parang pambalaki talaga siya. Ay, pambabae pala, baliktad. Ayon sa patakaran, di ba? Isipin mo. Baka sa 5 boy 10 ng taon lahat magsasabi na ng anomel o anomal. Kahit wala namang ganong salita. Minsan nga, nalilito na rin ako kung ano ang tama. Anomalya. Anomalya? Anomalya. Talagang may anomalya. Oo. Sa tingin ko, mas maganda at tama pakinggan ang anomal. Mga pare, tanungin na nyo si Rosichka kung may salitang anomal o mas maganda pa anomel. Nakakainis, anomel. Tag-init. Gusto ko lang makipagkwentuhan, isasama ko si Stagger. Ako magtatapon ng magnet, siya mag-aayos ng griller. Kakain pa tayo ng barbecue. Kaya nga pala, mag-comment kayo kung sino na ang nakatikim. Hindi kasama yung sa Mayo ha, uy. Parang may nahuli ka. Sino sa inyo ang nakatikim na ng barbecue nitong Mayo? Sa amin, Mayo, isa lang ang okay. Uy, parang may nahuli ka. At nakapag-shoot pa kami ng video. Oh, 2 video ang nagawa namin ayon sa suggestion. Pwede ninyong panoorin. Grabe, may lumalabas na naman na duwende o espiritu. Parang tuod lang. Ito nga pala, ito yon. Kusang kumukonekta itong bagay na to sa transmission, sa linkage ng transmission. Sa tingin ko, transfer case at lahat ng yan, ganun lang, off. At ayun, parang itong kulisa ay dito ini-install. Ayun, ganun, ang paglipat ay nangyayari pabalik-balik. May pedal pa dito, kita mo. Minsan hindi sapat para mapasok ang unang gear, may nabablock. Kaya kailangan dagdag effort.
Sa off-road na sasakyan, nakita ko na ganito ang solusyon. Uy, saan ka pupunta? Lahat tayo seryoso sa investigasyon, pero mukhang malinaw na ang lahat. Oo, may totoong off-road na sasakyan na lumubog. Pero hindi naman natin nahanap ang mga gulong na walang goma. Paano ba natin mahahanap yon gawa sa goma yon? Hindi natin kayang buhatin. Sa rim, alloy wheels naman kasi yon. Oo, Parang naligaw ka, i-check natin. Ayan, may magnet ako. Tara, subukan natin sa Kodiak. Ayan. Wala talaga, kita mo? Kita mo, hindi siya kumakapit sa magnet. Ay, grabe. Nako, nagasgasan. Hood. Karaniwan lang o kailangan lang pakintabin. Nako, tingnan mo. Hindi ko alam, akala ko kasi aluminum ang kotse ko. Mukhang may natamaan ako. Sige, okay lang, tuloy lang. Nako, ayan na nga, mukhang napunit o natanggal. Ops, natanggal. Hindi ko maintindihan kung ano ang natanggal o may naputol ba. Hindi, pakinggan mo, umaandar. Malakas mula sa ilalim ng dagat, umaandar. Grabe, sobrang lupit talaga. Parang may hindi ako maintindihan, may kumapit ata. Ano to? Ang baho naman. Ito pala yung maliit na lata mula sa pneumatic at ito yung speedometer. Maximal na bilis. 120 km ay tinakbo. 70,000. Ayos pa sana, tatagal pa, kung hindi lang nalunod ayon sa mga palatandaan. Sige, tingin ko sapat na ang ebidensya para sa investigasyon. Bakit sapat na? Ha? Magdadagdag pa ba ako? Magdagdag ka pa. Sige na. Huling hagis ko na ito sa lugar na di ko pa natatapunan kasi sobrang baho. Galing na sa pinakailalim ang mga nakukuha ko at matindi ang amoy nila. Ayan na. Uy, grabe. May nangyayari. Maganda ang takbo. Nako, hindi ko na alam kung may natira pa doon. Makina, katawan, iba't ibang gamit tulad ng speedometer, gearbox, tambutso, at posibleng natitirang parte o buong makina. Ayan, kumakapit na. Ayos. X. Nako, natanggal. Dito lang mismo, ramdam ko pero mahirap na hanapin ngayon. Hinila ko mula sa gitna, dito natanggal, siguro sumabit sa gulong. Oh, grabe, ang bigat pala. Oh, alam ko yan. Yan ay pinalakas na kardang. Nakita mo kung gaano kabigat pero medyo kinakalawang na siya. At nakasama niyo ako si Vyacheslav Ismailov o si Jivia. Magkikita tayo ulit sa susunod. Napatunayan natin na may sasakyan dito na lumubog at siguro magpapaalam muna tayo dito sa ngayon. Kung makakuha tayo ng 20,000 likes sa video na ito, baka sumisid tayo at alamin kung anong halimaw iyon. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para hindi nyo ma-miss ang regular na mga video sa channel na Buhay Via. Sige, paalam. Napakaganda ng mga video na ito, inirerekomenda kong panoorin mo.